Nagsimula ang lahat sa isang pampublikong hiya. Tumingin sa akin ang sarili kong asawa, si Tomas, sa harap ng mga bisita at sinabing ako ay divorce na. At si June, ang anak na pinalaki ko ng 16 taon, ay tumalikod at nanahimik lang. Para sa kanila, ako ay parang isang kasambahay na basta na lang pwedeng itapon. Walang utang na loob. Sa loob ng maraming taon, ginagampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Ako, ang nag-ayos ng mga papeles, nag-alaga sa pamilya at nagtiis sa lahat. Akala nila ako ay nag-iisa at walang laban. Subalit may isang lihim na yaman na hindi nila alam. Ako ang nag-iisang may-ari ng lupa at pabrika ng kumpanya, ang aking trump card na nagkakahalaga ng higit 4 bilyong pesos. Hindi ako mananatiling tahimik. Bawiin ko ang aking dangal at magbibigay ako ng isang aral na hindi nila makakalimutan kailanman. Kung naranasan mo na rin ang matraidor ng sarili mong pamilya, i-like at i-share ang video na ito. Mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood ngayon. Kwentuhan mo ako ng iyong kwento. Kautruk 8 chung duoy jay bam sa tuan boting tiet dien bien tam livanut. That fap li tu bangots. Giup giu tron kam shuch kay jang suting tao vaman latkeo banlin kuanhan vachin Laura. Kabanata 1. Ang salo-salo at ang masakit na katotohanan. Mainit ang simoy ng hangin sa gabing iyon sa Bonifacio Global City. Mula sa malaking bintana ng restaurant, kitang-kita ang maliliwanag na ilaw ng lungsod, isang napakasayang gabi, o iyon ang aking akala. Nakatayo ako sa gilid ng mahabang talahanayan habang hawak ang aking baso ng inumin. Sa gitna ng hapag, nakaupo ang aking asawa na si Tomas. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina, si Aling Marga, at ang kanyang anak na si Jason. Naroon din ang mga kinatawan mula sa Northbridge Capital, ang malaking kumpanya na bumili sa aming negosyo. Bumili sila sa Whitmore Industrial sa halagang 3 bilyon at 500 milyong piso. 3 bilyon at 500 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Isang halagang pangarap lamang para sa marami sa atin. Itinaas ni Tomas ang kanyang baso. Ngumiti siya ng napakalapad, iyong ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin at nagsalita. Isang tagay, sabi niya, para sa ating tagumpay, para sa hinaharap ng ating pamilya. Sumunod kaming lahat, nag-inuman kami. Humagikhik si Aling Marga habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang labis na kaginhawaan. Isip ko, matatapos na rin ang mga taon ng aming paghihirap. Naisip ko ang mga araw na puyat kami. Ang mga gabing panatag lamang kaming kumakain ng tuyo at kanin habang iniaayos ang mga papel ng kumpanya. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang nagsumikap. Ako ang tumayo sa tabi ni Tomas nang walang-wala pa siya. At ngayon, narito na kami sa tuktok. Ngunit pagkatapos ng tagay, nagbago ang ikot ng mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Tomas ang kanyang baso. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan, kumuha ng isang kulay kayumangging sobre mula sa kanyang bag at ibinaba ito sa gitna ng mesa. Tumingin ako sa sobre. Pagkatapos, tumingin ako sa kanya. Laura, panimula ni Tomas. Ang kanyang boses, napakahinahon, napakatahimik, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayong naisara na natin ang kasunduan sa kumpanya, kailangan na nating ayusin ang ating hinaharap. Nakinig ako. Inakala ko na tungkol ito sa aming pagre-retiro. Baka pangarap niyang bumili ng maliit na rest house sa Tagaytay. O kaya ay magbakasyon kami sa probinsya. Ngunit nagpatuloy siya sa pagrevolusyon ng aming buhay. Nagdesisyon na ako, sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Ang lahat ng pamamahala at pera mula sa bentahan ng Whitmore Industrial ay mapupunta kay Jason. Siya na ang hahawak ng lahat. Nagulat ako. Napatingin ako kay Jason. Ang batang iyon na pinalaki ko na parang tunay kong anak. Ang batang ipinagluto ko ng tinola kapag siya ay may sakit. Ang batang inalagaan ko nang siya ay iwan ng kanyang tunay na ina. Nakayuko lang si Jason. Hindi siya makatingin sa akin. Tinititigan niya lamang ang kanyang plato, walang kaimik-imik, walang masabi. Aking naisip,
Jason anak, magsalita ka man lang. Ngunit wala. Nanatili siyang tahimik. Ipinagpatuloy ni Tomas ang kanyang mga salita. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay para bang patalim na, unti-unting sumasaksak sa aking dibdib. At para sa atin, Laura, huminto siya ng ilang sandali. Tapos na tayo. Narito ang mga papel ng diborsyo at aming paghihiwalay. Kailangan mo na itong pirmahan. Diborsyo. Iyon ang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Diborsyo. Hindi ako makapaniwala. Para bang huminto ang ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga tao sa ibang mesa, biglang nawala ang lahat. Ang natira lamang ay ang nakakapasong katahimikan. Napatingin ako kay Aling Marga, ang aking biyenan. Inaasahan ko na kahit paano ay tatayo siya para ipagtanggol ako. Taon-taon ko siyang pinagsilbihan. Kapag sumasakit ang kanyang rayuma, ako ang naghihilot sa kanyang mga binti. Ako ang naghahanda ng kanyang mga gamot araw-araw. Ako ang nag-aalaga sa kanya nang siya ay maospital. Subalit, tumawa lamang ng mahina si Aling Marga. Kumuha siya ng kaunting tubig, uminom at tumingin sa akin ng malamig. Ito ang pinakamagandang desisyon para sa pamilya natin, Laura, sabi ni Aling Marga. Walang kaunting awa sa kanyang boses. Hindi ka naman talaga nababagay sa antas ng aming buhay ngayon. Nagawa mo na ang iyong tungkulin. Oras na para magpahinga ka at lumayo. Nagawa ko na ang aking tungkulin. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Isang kasambahay na pwedeng palitan kapag may pera na sila. Isang taong ginamit lamang para makuha ang kanilang mga pangarap. Hindi ako nakapagsalita agad. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Nanginginig ang aking mga labi. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Napakasakit. Napakasakit ng pakiramdam na traidorin ka ng mga taong itinuring mong pamilya. Tumingin uli ako kay Tomas. Bakit? Tanong ko sa kanya, isang mahinang tanong lamang. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Tomas? Kumuha siya ng isa pang papel mula sa kanyang folder at ibinigay ito sa akin. Huwag ka nang magtanong pa, tugon niya. Kumuha na ako ng isang maliit na apartment para sa iyo sa May Pasay. Binayaran ko na ang upa para sa 90 araw. 90 araw? Sapat na iyon para makahanap ka ng sarili mong tirahan at makapagsimula muli. 90 araw. Iyon lamang ang halaga ng 20 taon ng aking buhay. 90 araw sa isang maliit na apartment. Pagkatapos ng lahat ng aking sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng gabi na hindi ako natulog para lamang matulungan ang kanyang negosyo, 90 araw lamang ang ibabayad niya sa akin. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Ang mga kinatawan ng Northbridge Capital ay nakatitig lamang sa kanilang mga inumin. Wala silang pakialam. Negosyo lang ito para sa kanila. Si Aling Marga ay patuloy na kumakain ng kanyang pagkain na tila walang nangyari. At si Jason, nananatiling nakayuko, hindi makatingin sa mga mata ng babaeng nagpalaki sa kanya. Kinuha ko ang mga papel. Naramdaman ko ang kapal ng mga ito sa aking mga daliri. Dito nakasulat ang pagtatapos ng aking nakaraan. Dito nakasulat ang kasakiman ng mga taong pinagfiyatang ko ng aking buhay. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Hindi ko inilagay ang aking mga luha sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong umiiyak at nagmamakaawa. Tumingin ako kay Tomas ng diretsyo. Maraming salamat, sabi ko sa mahinang boses. Salamat sa pagpapakita kung sino ka talaga. Inayos ko ang aking bag. Tinalikuran ko ang mesa, tinalikuran ko ang masaganang pagkain, at tinalikuran ko ang taong inakala kong makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Habang naglalakad ako palabas ng restaurant, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking mukha. Sa gitna ng maingay at maliwanag na Bonifacio Global City, nare-realize ko, mag-isa na lang ako. Wala na ang aking tahanan. Wala na ang aking pamilya. Walang-wala na ako. Ngunit habang hawak ko ang sobre sa aking mga kamay, may isang bagay na nagbago sa loob ko.
Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik na galit. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. 70 araw, may 70 araw ako para bumangon uli. Kabanata 2. Ang lihim sa mesa ng kasunduan tahimik, ang buong silid kainan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat na paghinga ng mga taong nakapaligid sa akin. Nakatitig silang lahat, naghihintay na pumirma ako. Para sa kanila, isa lamang akong matandang babae na madaling manipulahin. Isang lola na walang alam sa negosyo, ngunit hindi nila alam, sa kabila ng aking panghihina, buo pa rin ang aking isip. Sinulyapan ko ang mga papel sa aking harapan. Isang kasunduan na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso. Sa eksaktong halaga, 3 bilyon at 750 milyong piso. Napakalaking halaga. Isang halagang pwedeng magbago ng buhay ng kahit na sino. Subalit para sa kanila, ito ang presyo ng aking katahimikan. Ito ang presyo para makuha nila ang lahat ng aking pinaghirapan. Hawak ko ang ballpen. Malamig ito sa aking mga daliri. Ramdam ko ang panginginig ng aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pait. Tumingin ako kay Robert Hale. Siya ang kinatawan ng kumpanyang gustong bumili sa aming negosyo, ang kumpanyang Northbridge. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, tulad ng isang taong sanay na makakuha ng kahit anong gusto niya. Sa tabi niya, naroroon ang aking pamilya. Silang mga taong dapat ay nagtatanggol sa akin. Ngunit ngayon, nakatayo sila roon na tila mga buwayang naghihintay sa aking pagbagsak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Masakit, napakasakit. Ang mga taong pinalaki ko, ang mga taong inalagaan ko ng maraming taon, sila pa ang nagtulak sa akin sa sulok na ito. Pilit nila akong ginigipit. Wala na daw akong ibang mapagpipilian. Kailangan ko nang pumirma. Pumikit ako ng ilang segundo. Huminga ako ng malalim. Pumasok sa isip ko ang mga alaala noong nagsisimula pa lang kami ng aking yumao na asawa. Ang bawat piso na aming pinagpaguran. Ang bawat patak ng pawis at luha para maitayo ang aming negosyo. At ngayon, gusto nilang kunin ang lahat ng gano'n na lamang? Hindi. Hindi ako papapayag. Nang imulat ko ang aking mga mata, may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Isang maliit na detalye, ngunit napakahalaga. Isang bagay na tila nakalimutan ng lahat sa kanilang labis na pagmamadali. Ibinaba ko ng dahan-dahan ang bolpen sa mesa. Ang maliit na tunog ng bolpen ay lumikha ng isang malakas na ingay sa tahimik na silid. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Robert Hale. Inayos ko ang aking upo. Kahit na mahina ang aking boses, tinitiyak ko na malinaw ang bawat salita na lalabas sa aking bibig. Ginoong Hale, ang panimula ko. Bago ko pirmahan ang mga papel na ito, may gusto lang akong itanong sa'yo. Isang simpleng tanong lang. Nagtaka siya. Kumunot ang kanyang noo. Ano iyon, Ginang Laura? Inilibot ko ang aking paningin sa mga nakahandang papeles. Kasama ba sa bentahang ito ang mga gusali at bodega sa may daang Westerville? Sandaling natigilan si Robert. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Iyon nga ang problema, Ginoong Hale, mabagal kong sinabi habang nakatitig sa kanya. Dahil ang mga ari-arian na iyon ay hindi pagmamay-ari ng kumpanya. Tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanila. Ang mga mukha ng mga taong nasa loob ng silid ay biglang nabalutan ng pagtataka at takot. Ang aking mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng tagumpay, ngayon ay namumutla na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng aking anak na bahagyang nanginginig ang boses. Nay, huwag ka nang gumawa ng kwento. Kasama ang Westerville sa kumpanya. Matagal na. Tumingin ako sa aking anak. Ang sakit sa aking puso ay pinalitan ng isang matinding determinasyon. Huwag mo akong sigawan. Alam ko ang sinasabi ko. Humarap ako muli kay Robert Hale. Ang mga gusali at bodega sa Westerville ay nakatala sa ilalim ng pangalang LWP Holdings, LLC. Isang hiwalay na kumpanya. Isang kumpanya na binuo naming mag-asawa, maraming taon na ang nakalipas. Tumahimik ang lahat.
Bawat isa ay tila nawalan ng boses. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Nais kong marinig nila ang bawat kataga. Nais kong maunawaan nila na hindi ako ang taong madali nilang maiisahan. At sa kumpanyang iyon, ang wika ko, habang itinuturo ko ang aking sarili sa isang kalmadong paraan. Ako ang nag-iisang may-ari. Ako lang, walang iba. Napakatalim ng katahimikan sa silid. Kailanman, patuloy ko, hindi ako nagpirma ng anumang papel para ilipat ang pagmamay-ari ng LWP Holdings. At kailanman, hindi ako pumayag na ibenta ang mga ari-arian sa Westerville. Kaya paano ninyo naisama ang mga gusaling iyon sa kasunduang ito? Paano ninyo ibebenta ang isang bagay na hindi sa inyo? Ang tanong ko ay parang isang malakas na hampas sa kanilang lahat. Biglang tumayo ang abogado ng kumpanya ng Northbridge, si Attirer Cynthia Marsh, isang matalinong babae na may matalas na paningin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at binuksan ang mga legal na dokumento ng kumpanya. Nagsimula siyang mag-type ng mabilis. Ang tunog ng kanyang keyboard ay ang tanging ingay na naririnig sa buong kwarto. Lahat kami ay naghintay. Ang aking mga kamag-anak ay hindi na makasagot. Nakatayo lang sila roon, pawisan at namumutla. Alam nila ang katotohanan, ngunit umasa silang hindi ko ito maiisip. Umasa silang sa aking edad, kalimutan ko na ang mga detalye ng aming mga ari-arian. Subalit nagkamali sila. Pagkaraan ng ilang minutong nakakabinging paghihintay, tumigil sa pag-type si Attirer Marsh. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang client na si Robert Hale. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Tama ang ginang, ang malinaw na sinabi ni Attirer Marsh. Napakapit si Robert sa gilid ng mesa. Anong ibig mong sabihin, Cynthia? Sinuri ko ang opisyal na talaan ng lupa at ng pamahalaan, paliwanag ng abogado. Ang lupa, ang mga bodega at ang buong pasilidad sa Westerville ay tunay na nakatala sa ilalim ng LWP Holdings LLC. At ayon sa pinakahuling papeles, si Ginang Laura lamang ang may sole ownership at authority sa kumpanyang iyon. Walang anumang transfer document na nakatala. Walang pirma ng ginang. Tumingin si Ate Marsh sa mga kinatawan ng aming pamilya at sa kanilang legal team. Ibig sabihin nito, ang kasunduang inihanda ninyo para sa bentahang ito na nagkakahalaga ng 3 bilyon at 750 milyong piso ay walang tiyak na batayang legal. Hindi ninyo pwedeng ibenta ang hindi sa inyo. Hindi maaari, sigaw ng aking kamag-anak. May pagkakamali lang sa papeles, isang maliit na pagkakamali lang iyan na pwedeng ayusin. Hindi ito maliit na pagkakamali, malamig na tugon ni Attirer Marsh. Ito ay isang malaking usapin sa batas. Kung itutuloy natin ito nang walang pahintulot ni Ginang Laura, ang kumpanyang Northbridge ay pwedeng makasuhan ng fraud o pagnanakaw ng ari-arian. Dahil sa mga salitang iyon, tila gumatol na ang kapalaran. Tumingin si Robert Hale sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ko ang paggalang at takot sa kanyang mga mata. Nare-realize niya na ang matandang babaeng nasa harap niya ay hindi pala basta-basta, na ang matandang ito ay may lakas pa ring lumaban at protektahan ang kanyang natitirang karapatan. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan at dahan-dahang isinara ang kanyang folder. Ititigil muna natin ito, ang pahayag ni Robert Hale sa isang mabigat na boses. Kinakansela ko muna ang pagpirma ngayong gabi. Hindi magpapatuloy ang Northbridge sa kasunduang ito hanggat hindi ninyo naaayos ang legal status ng mga ari-arian sa Westerville. Mr. Hale, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Pakiusap ng aking anak na halos lumuhod na sa pagmamakaawa. Kailangan lang natin ng kaunting oras para maayos ang mga papel. Ngunit hindi na nakinig si Robert Hale. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at humarap sa akin. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Paumanhin sa abala, Ginang Laura, ang sabi niya. Lalabas muna kami para linawin ang bagay na ito. Isa-isang lumabas ang mga kinatawan ng Northbridge kasama si Attirer Marsh. Naiwan sa silid-kainan ng aking pamilya at ang kanilang mga abogado. Ang katahimikan ay pinalitan ng matinding galit at pagkabigo.
Tumingin sa akin ang aking anak. Ang kanyang mukha ay bakas ng galit. Bakit mo ginawa iyon, Nay? Bakit mo sinira ang pagkakataong ito? Para sa pamilya rin naman ito. Para sa pamilya, muli kong narinig ang mga salitang yon. Mga salitang matagal na nilang ginagamit para linlangin ako. Para sa pamilya daw. Ngunit ang totoo, para lang iyon sa kanilang sariling interes at pagpapasasa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit. Tumingin lang ako sa kanila nang may buong kalmado. Ang ari-arian na iyon, ang mabagal kong sinabi, ay itinayo namin ng inyong ama sa pamamagitan ng aming sariling pawis at dugo. Hindi ko papayag na kunin ninyo iyon ng patago. Kung gusto ninyong ibenta ang buhay natin, gawin ninyo sa tapat na paraan. Ngunit habang ako ay nabubuhay, hindi ninyo ako magagawang tapak-tapakan. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa aking upuan. Ramdam ko ang sakit sa aking mga tuhod, ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid. Hawak ko ang aking tungkod, ngunit hindi ako yumuko. Hindi sila nakasagot. Ang mga tao sa silid na iyon na kanina lang ay nagmamalaki at nagmamataas, ngayon ay nakatayo na lamang na walang magawa. Tinalikuran ko sila. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng silid kainan, pabalik sa aking kwarto. Sa bawat hakbang ng aking mga paa, nararamdaman ko ang lakas na matagal ko nang nakalimutan. Lakas na nagmumula sa katotohanan at sa katarungan. Naisip nila na dahil matanda na ako, madali na akong linlangin. Naisip nila na ang isang lola na tulad ko ay walang laban sa kanilang mga plano at legal na maniobra. Ngunit ngayong gabi, napatunayan ko sa kanila at sa aking sarili na hanggat may hininga pa ako, ipaglalaban ko ang kung ano ang tama. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing ito, ako ang nanalo. Huminto ako sa may pintuan ng aking kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik. Ang hangin ay malamig. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagong apoy na nag-aalab. Isang apoy ng pag-asa at paninindigan. Sapagkat ang isang matandang puno, kahit na marami ng tuyong dahon, ay may malalim pa ring ugat na hindi basta-basta mabubuwal ng hangin. Kabanata 3, ang nakatagong susi at ang naalalang papel ng restructuring. Habang nagmamaneho ako pabalik sa aming bahay, napakalalim na ng gabi. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga matang nagmamasid sa akin mula sa malayo. Tahimik ang buong paligid. Ang naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng makina ng aking sasakyan at ang mabilis na tibok ng aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, wala akong ibang iniisip kundi ang makauwi. Gusto ko lang humiga sa aking kama. Gusto kong ipikit ang aking mga mata at isipin na ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit nang makarating ako sa harap ng aming pintuan, biglang huminto ang mundo ko. Inilabas ko ang aking susi. Ipinasok ko ito sa lock, ngunit hindi ito umiikot. Sumubok ako ulit. Minsan, 2 beses, 3 beses, ayaw pa rin. Tumingin ako ng mabuti sa doorknob. Doon ko napagtanto, bago ang lock, bago ang lahat. Pinalitan na pala ni Thomas ang mga susi ng bahay. Hindi man lang niya ako tinawagan. Hindi man lang siya nag-iwan ng kahit konting sulat. Pinalitan niya ang lock para hindi na ako makapasok. Napahawak ako sa pintuan. Malamig ang bakal, kasing lamig ng pakikitungo ng asawa ko sa akin. Habang nakatayo ako doon, may napansin akong mali sa gilid ng aming garage. May mga bagay na nakatambak doon, sa gitna ng dilim. Lumalapit ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat paghinga ko ay masakit. At nang makalapit ako, nakita ko ang aking mga gamit, ang aking mga maleta, ang ilang mga plastic bag na naglalaman ng aking mga damit, ang aking mga personal na gamit. Lahat ng iyon ay nakatambak lang sa malamig na semento ng garage. Naisip ko bigla ang oras. Bago pa man kami magkita para sa hapunan, bago pa man kami maupo sa restaurant at mag-usap, nakaimpake na ang mga gamit ko. Nakalabas na ang mga ito sa bahay. Pinalitan na rin niya ang lock ng pinto. Nangangahulugan lang ito ng isang bagay. Naisip na niya ang lahat ng ito. May plano na siya bago pa man ako makapagsalita. Ang hapunan na yon, ang mga matatamis niyang salita, ang kanyang mga dahilan,
Lahat ng iyon ay isang dula-dulaan lamang, isang palabas. Inilabas niya ako sa bahay, hindi para makipag-usap. Inilabas niya ako para hindi na ako makabalik pa. Nakatayo lang ako doon sa dilim. Hindi ko alam kung iiyak ako o magagalit. Walang luha na lumalabas sa aking mga mata. Ang nararamdaman ko lang ay ang malalim na sakit sa aking puso. Sakit na dulot ng taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Ayoko nang kumatok. Ayoko nang magmakaawa. Kung ito ang gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Isinakay ko pabalik sa sasakyan ang aking mga maleta. Bawat maleta na inaangat ko ay tila paalala kung paano niya itinapon ang aming pagsasama. 1, 2, 3. Lahat ng natira sa buhay ko ay kasya na lang sa loob ng likod ng aking kotse. Pumasok ako sa sasakyan at pinaandar si Denise, ang taong laging nariyan para sa akin. Mula pa noong mga batang dalaga pa kami, noong wala pa kaming iniisip na malalaking problema sa buhay, siya na ang nakikinig sa akin. Nang makarating ako sa bahay ni Denise, nagulat siya nang makita ako. Hindi na ako kailangang magsalita ng marami. Nakita niya ang mga maleta sa kotse. Nakita niya ang lungkot sa aking mukha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na punong-puno ng pag-unawa. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, doon ako nagsimulang umiyak. Pinatuloy ako ni Denise sa kanyang bahay. Pinagtimpla niya ako ng mainit na tsaang salabat. Ang amoy ng salabat ay nagdala ng kaunting init sa aking malamig na pakiramdam. Umupo kami sa kanyang sala. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng lumang electric fan na umiikot sa sulok. "Dito ka muna, Laura," ang sabi niya sa akin. "Ligtas ka dito." Tumingin ako sa tasa ng tsaa na hawak ko. Ang init nito ay dahan-dahang lumalagos sa aking mga kamay. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimulang bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan. 11 buwan na ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, hindi ganito si Thomas. O baka naman, hindi ko lang talaga nakikita ang totoong kulay niya? Naalala ko pa ang araw na iyon. Umuwi si Thomas na balisa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay pawang naghahanap ng tulong. May malaking problema noon sa kanyang negosyo. Isang usaping legal. Isang malaking banta sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumasok siya sa kusina habang naghahanda ako ng hapunan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang mga kamay niyang malamig at nanginginig. Sinabi niya sa akin na kailangan niya ng tulong ko. Isang malaking tulong. Kailangan daw naming magtayo ng isang bagong kumpanya. Isang kumpanya na tatawaging LWP Holdings. Sabi niya, kailangan kong maging pangunahing may-ari ng kumpanyang ito. Kailangan kong pirmahan ang mga papel upang ang mga ari-arian, ang aming mga lupa at bahay, ay maihiwalay sa kanyang pangunahing negosyo. Ito raw ay para protektahan ang aming pamilya. Para raw hindi mawala ang lahat sa amin kung sakaling magkaroon ng problema sa korte. Nagtaka ako noong una, wala akong masyadong alam sa mga legal na bagay. Ako ay isang simpleng tao lamang. Ang alam ko lang ay ang magmahal at mag-alaga sa aming tahanan. Tinanong ko siya noon, "Thomas, ligtas ba ito? Wala ba tayong violating na batas?" Tumawa lang siya ng mahina. Ang tawa niyang iyon na pamilyar sa akin. Isang tawa na parang nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala." Sinabi niya sa akin na ito ay isang simpleng bagay lamang. Isang formalidad. Isang karaniwang gawain sa mundo ng negosyo. Ginamit pa nga niya ang salitang housekeeping. Housekeeping. Para sa kanya, ang paglilipat ng mga milyon-milyong pisong halaga ng ari-arian, ang pagpapalit ng mga pangalan sa titulo, ay parang paglilinis lamang ng bahay. Parang pagpupunas ng alikabok sa mesa. Isang maliit na bagay na hindi na kailangang pag-isipan pa ng malalim. "Housekeeping lang ito, Laura," ang naaalala kong sabi niya. "Maniwala ka sa akin. Para sa kinabukasan natin ito. Housekeeping. At dahil mahal ko siya, dahil nagtiwala ako sa kanya bilang asawa ko, naniwala ako. Pumunta kami sa opisina ng abogado.
Naalala ko pa ang amoy ng lumang papel at kape sa opisinang iyon. Inilagay nila sa harap ko ang isang makapal na tumpok ng mga papeles. Hindi ko na binasa ang bawat pahina. Paano ko naman babasahin ang mga salitang legal na hindi ko naman naiintindihan? Nakatayo si Thomas sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Ang bawat haplos niya ay tila nagsasabing, "Pumirma ka na, mahal ko." At lumagda ako. Inilagay ko ang aking pirma sa bawat patlang na may dilaw na sticker. 1, 2, 3, maraming pirma. Sa mga sandaling iyon, ang akala ko ay nagliligtas ako ng aming pamilya. Ang akala ko ay nakakatulong ako sa aking asawa. Hindi ko man lang naisip na sa bawat pirma na inilalagay ko sa papel na iyon, ay dahan-dahan kong ibinibigay sa kanya ang buo kong buhay. Inilagay ko ang aking pangalan sa LWP Holdings. Ako ang ginawang mukha ng kumpanya. Ako ang ginawang responsable sa mga ari-arian. 40 milyong piso. 40 milyong piso ang kabuang halaga ng mga ari-arian na inilipat sa ilalim ng kumpanyang iyon. Ang bahay na ito, ang aming maliit na rest house sa Tagaytay, ang mga natipon naming ari-arian sa loob ng 30 taon ng pagsasama. 40 milyong piso na ginamit niyang panangga sa kanyang sariling mga pagkakamali. Habang nakaupo ako sa sala ni Denise ngayong gabi, ang lahat ng ito ay nagiging malinaw sa akin. Hindi pala iyon simpleng housekeeping. Hindi pala iyon para protektahan ako o para protektahan ang aming kinabukasan. Iyon ay isang maingat na pinag-isipang plano. Isang bitag na dahan-dahan niyang inilatag sa ilalim ng aking mga paa. Nang kailangan niya ako, nang threatened ang kanyang negosyo, ginamit niya ang pangalan ko. Ginawa niya akong panangga. Ako ang iniharap niya sa panganib. At ngayong ligtas na ang lahat, ngayong maayos na ang kanyang negosyo, hindi na niya ako kailangan. Ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar, ang lalaking kasama ko sa loob ng maraming taon, ay ginawa akong isang kasangkapan lamang. Isang pampalit kapag may nasisirang piyesa. Tumingin ako kay Denise. Nakatitingin din siya sa akin, may awa sa kanyang mga mata. "Laura," ang mahinang sabi ni Denise, "ano ang balak mong gawin ngayon?" Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay pumasok sa aking mga baga, ngunit tila wala pa ring ginhawa. Ano nga ba ang gagawin ko? Ako ay isang babaeng may edad na. Hindi na ako bata. Wala akong alam sa mga pasikot-sikot ng batas. Wala akong malaking pera sa bangko sa sarili kong pangalan. Lahat ng mayroon ako ay nakatali sa kumpanyang iyon. Sa LWP Holdings. Naalala ko ang natitirang pera sa aking wallet. May ilang libong piso lamang doon. Siguro mga 5,000 piso. Hindi ito magtatagal. Paano na ang mga susunod na araw? Paano na ang pagkain ko? Ang mga gamot ko? Ang pakiramdam na mawalan ng tahanan sa edad na ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari sa akin. Sa aming kultura, sa ating mga Pilipino, ang bahay ang simbolo ng pamilya. Ang bahay ang lugar kung saan dapat tayo ay ligtas. Sa bahay natin pinapalaki ang ating mga anak. Sa bahay natin inaasahan na tatanda kasama ang taong ating pinakasalang mahal. Ngunit ang bahay ko, ang lugar na itinuring kong kanlungan sa loob ng maraming taon, ay isinara na sa akin. Ang susi na hawak ko sa aking bulsa ay wala ng silbi. Isang pirasong bakal na lamang na walang kahulugan. "Hindi ko alam, Denise," ang sagot ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina, halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Hindi ko talaga alam." Inabot ni Denise ang aking kamay at pumatong ang kanyang kamay sa akin. "Huwag kang mag-alala," ang sabi niya. "Dito ka muna. Pag-aralan natin ang lahat bukas. Hindi ka nag-iisa." Ang mga salitang iyon, "hindi ka nag-iisa," ay nagdala ng kaunting ginhawa sa aking puso. Sa gitna ng napakalaking trahedyang ito sa aking buhay, may isa pa ring kaibigan na handang magbukas ng pinto para sa akin. Habang ang sarili kong asawa ay isinara ang pintuan ng aming bahay. Si Denise naman ay binuksan ang pintuan ng kanyang tahanan at ng kanyang puso. Ipinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang patak ng ulan sa labas ng bintana.
Dahan-dahan noong una hanggang sa lumakas ito. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila lumilikha ng isang malungkot na himig. Naisip ko si Thomas. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon sa loob ng bahay? Nakatulog na kaya siya? Nakatutulog ba siya ng mahimbing pagkatapos niyang itapon ang kanyang asawa sa labas ng bahay? O baka naman, wala lang sa kanya ang lahat ng ito? Baka para sa kanya, ang nangyaring ito ngayong gabi ay isa lamang ulit na housekeeping? Isang paglilinis ng mga bagay na ayaw na niya. Ang naiisip kong iyon ay nagdulot ng isang matinding lamig sa aking katawan. Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng takot at pag-aalinlangan tungkol sa bukas, may isang bagay na dahan-dahang nabubuo sa loob ng aking dibdib. Isang maliit na ningas. Hindi ako pwedeng sumuko na lamang. Oo, matanda na ako. Oo, marami akong hindi alam. Ngunit hindi ako isang bagay na pwedeng itapon na lamang sa tabi ng kalsada kapag hindi na kailangan. May dignidad pa rin ako. May karapatan pa rin ako. Inilipat man niya ang mga ari-arian sa LWP Holdings. Ginamit man niya ang pangalan ko. Ang ibig sabihin noon ay may pananagutan din siya sa akin. Ang pangalan ko ang nakasulat sa mga papel na iyon. Ang pangalan ko ang nakatatak sa kumpanya. Kung ginamit niya ako para protektahan ang sarili niya noon, gagamitin ko rin ang mga papel na iyon para protektahan ang sarili ko ngayon. Tumingin ako sa bintana, sa patak ng ulan na dumadaloy sa bubog. Malamig ang gabi, mahaba pa ang dilim, ngunit alam ko, darating din ang umaga. At kapag sumikat ang araw bukas, kailangan kong maging matapang para sa sarili ko. Para sa buhay na itinapon ng taong akala ko ay magmamahal sa akin magpakailanman. Nakahiga na ako sa maliit na kama sa kwarto ng bisita sa bahay ni Denise. Ang mga kumot ay mabango, amoy sabon at patak ng araw. Ngunit hindi ako makatulog. Ang bawat tunog ng gabi ay nagpapaalala sa akin ng aking kinalalagyan. Isang bisita sa bahay ng iba. Isang taong walang sariling tahanan ngayong gabi. Inalala ko uli ang piraso ng papel na iyon mula sa nakaraan. Ang papel ng restructuring. Naalala ko ang lakda ko. Ang maitim na tinta sa puting papel. Sa panahong iyon, wala akong pakiramdam ng banta. Akala ko ay gumagawa ako ng mabuti. Akala ko ay tumutulong ako. Gaano nga ba tayo kadaling mauto kapag nagmamahal tayo? Gaano nga ba tayo kabulag kapag ang taong nagsisinungaling sa atin ay ang taong kasama natin sa iisang higaan gabi-gabi? 30 taon. 30 taon ng aking buhay ang ibinigay ko sa taong iyon. Nagluto ako para sa kanya. Naglaba ako ng mga damit niya. Inalagaan ko siya kapag may sakit siya. Sinuportahan ko ang bawat pangarap niya sa negosyo. At sa huli, ito ang naging kapalit. Isang bagong lock sa pinto, isang tumpok ng mga maleta sa garage, at isang malamig na gabi sa bahay ng kaibigan. Pumikit ako ng mahigpit. Pinilit kong huwag nang lumuha pa. Pagod na ang mga mata ko. Pagod na rin ang aking puso. Niyakap ko ang unan at huminga ng malalim. Bukas, ang ibinulong ko sa aking sarili sa gitna ng dilim. Bukas, haharapin ko ang lahat. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang patuloy ang buhos ng ulan sa labas, dahan-dahang pumikit ang aking mga mata, habang ang alaala ng nakaraang papel ay patuloy na nagiiwan ng malalim na marka sa aking isipan. Kabanata Richard. Ang pagtataksil ng anak na inalagaan maliwanag na ang sikat ng araw sa kasunod na umaga. Nakaupo ako sa maliit na beranda ng bahay ni Denise habang umiinom ng mainit na kape. Ang hangin ay mabigat. Ang aking puso ay mas mabigat pa. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Nang tumingin ako, nakita ko si Jason. Ang aking anak, si Jason. Bumaba siya ng kotse. Nakayuko ang kanyang ulo habang naglalakad pa itaas sa mga hakbang ng hagdan. May hawak siyang isang kulay abong folder. Pagkakita ko sa folder na iyon, nalaman ko agad ang dahilan ng kanyang pagpunta. Hindi siya pumunta rito upang tanungin kung maayos ba ang tulog ko. Hindi siya pumunta upang kumustahin ang aking puso. Pumunta siya rito para sa negosyo ng kanyang ama. Tita Laura? Panimula ni Jason. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap?
Tumingin ako sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Naparito ka ba para kumustahin ako, Jason? Tanong ko sa kanya ng dahan-dahan. O naparito ka para sa mga papel na iyon? Hindi siya nakatingin sa aking mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Tita, pakiusap, sabi niya. Kailangan mo nang pirmahan ang paglilipat ng mga ari-arian at ang mga papel. Kung hindi mo ito pipirmahan ngayon, masisira ang kasunduan sa Northbridge Capital. Nawala na ng tiwala ang mga tao roon. Natatakot si Papa na baka bumagsak ang lahat. Bumagsak ang lahat, iyon pala ang kanyang inaalala. Ang pera, ang kumpanya, ang pangarap ng kanyang ama. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman ko noong nakaraang gabi. Tumingin ako kay Jason. Naisip ko ang nakaraan. 19 na taon. 19 na taon na ang nakalilipas nang pumasok ako sa buhay ng batang ito. 14 na taong gulang pa lamang siya noon. 14 na taon, isang batang takot, umiiyak, at nag-iisa dahil iniwan siya ng kanyang tunay na ina. Ako ang humawak sa kanyang mga kamay. Ako ang nagpunas ng kanyang mga luha. Ako ang nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain araw-araw. Kapag may sakit siya sa gitna ng gabi, ako ang puyat na nag-aalaga sa kanya. Kapag may problema siya sa paaralan, ako ang nagtatanggol sa kanya. Itinuring ko siyang tunay kong anak. Minahal ko siya ng buong puso. Wala akong itinirang pagmamahal para sa aking sarili. At ngayon, narito siya sa aking harap, nagmamakaawa para sa pera ng kanyang ama. Jason, sabi ko sa mahinang boses, 19 na taon, naaalala mo pa ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Jason. Tita, 19 na taon kitang inalagaan, pagpapatuloy ko, dahan-dahan ang bawat salita. Noong gabi ng kainan sa restaurant, naroon ka, nakaupo ka sa tabi ng iyong ama, narinig mo ang lahat ng kanyang sinabi, narinig mo nang itapon niya ako na parang basahan. Huminto ako ng ilang sandali para huminga. Ang aking puso ay nanginginig. At ano ang ginawa mo, Jason? Tanong ko sa kanya. Manatili kang tahimik. Nanahimik ka habang pinapanood mo ang iyong ama na sirain ang aking buhay. Nanahimik ka habang nakikita mo ang iyong lola na insultuhin ako. Wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Patawad, tita. Mahinang bulong ni Jason. Patawad po. Wala akong magawa noon. Si Papa ang humahawak ng lahat. Natatakot lang ako. Natatakot? Paulit-ulit kong inisip ang salitang iyon. Natatakot. Hindi ka natatakot para sa akin, Jason, sabi ko nang may kabatiran. Natatakot ka para sa iyong sarili. Natatakot ka na baka mawala ang posisyon mo sa kumpanya. Natatakot ka na baka hindi mapunta sa iyo ang pera. Yumuko si Jason. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Subalit pagkatapos noon, pilit pa rin niyang inabot ang folder. Tita, isipin mo naman ang pamilya. Pilit niyang pakiusap. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang hinaharap ng mga apo mo. Kung hindi mo ito pipirmahan, mawawalan ng trabaho ang maraming tao. Masisira ang pangalan ng ating pamilya. Ginamit niya ang mga bata. Ginamit niya ang aking pagmamahal sa pamilya para pigain ang aking damdamin. Doon ko naisip kung gaano kasakim ang batang ito. Sa ilalim ng kanyang mga salita ng paghingi ng tawad, naroon ang sarili niyang kagustuhan. Ang sarili niyang kapakinabangan. Nagpapanggap siyang kawawa, ngunit ang totoo, ginagamit lamang niya ang aking awa. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking paningin ay malinaw na ngayon. Wala na ang mga luha. Wala na ang pag-aalinlangan. Inabot ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito. Tumingin si Jason sa akin nang may pag-asa sa kanyang mga mata. Akala niya ay pumayag na ako. Akala niya ay magtatagumpay ang kanyang ginagawa. Ngunit dahan-dahan kong itinulak ang folder pabalik sa kanyang harapan. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na ito, Jason, sabi ko sa malinaw at matatag na boses. Nagulat siya. Tita, bakit? Para sa pamilya naman ito, wag mo nang gagamitin ang salitang pamilya sa harap ko, putol ko sa kanyang sinasabi. Nang manahimik ka noong gabing iyon, pinili mo na kung sino ang pamilya mo, at hindi ako iyon.
Napatitig si Jason sa akin. Hindi siya makapaniwala sa aking mga narinig. Ang babaeng matagal niyang nakikitang mahinahon at laging sumusunod, ngayon ay nakatayo ng matatag. Umalis ka na, Jason, sabi ko habang tumatayo mula sa aking upuan. Sabihin mo sa iyong ama, kung gusto niya ng mga papel na ito, magkita kami sa korte. Hindi ko nahahayaan na gamitin ninyo ang aking pagmamahal laban sa akin. Tumayo si Jason. Kinuha niya ang folder ng may nanginginig na mga kamay. Tumingin siya sa akin ng huling beses, ngunit wala na siyang maipakitang anumang dahilan. Tinalikuran niya ako at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang kotse. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan, pumasok ako sa loob ng bahay. Masakit pa rin ang aking dibdib para sa batang inalagaan ko ng napakatagal. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kaunting lakas. Hindi na ako magiging biktima. Hindi na ako papayag na tapakan nila muli. Kabanata 5, ang lihim sa likod ng batas at ang banta ni Thomas Mabigat ang mga hakbang ko habang pumasok ako sa opisina ni Attorney Rachel Stein. Malinis ang silid. Mabango. May amoy ng lumang papel at sariwang kape. Sa likod ng malaking mesang kahoy, nakaupo si Attorney Rachel. Isang babaeng may matatalas na mata, ngunit may mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang legal counsel na inirekomenda sa akin. Isang dalubhasa sa mga usapin ng pamilya at paghahati ng ari-arian. Maupo kayo, Ginang Laura, ang mabait niyang pag-anyaya. Dahan-dahan akong umupo sa malambot na upuan. Ibinaba ko ang aking tungkod sa gilid. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya itinago ko ang mga ito sa aking kandungan. Huminga ako ng malalim. Nais kong maging kalmado. Nais kong ipakita sa kanya na buo ang aking isip. Salamat, Attorney Rachel. Ang panimula ko sa mababang boses. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inilahad ko sa kanya ang buong katotohanan. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa silid kainan. Ang tungkol sa kasunduang nagkakahalaga ng mahigit 3,750,000,000 piso. Sinabi ko rin ang tungkol sa kumpanyang LWP Holdings LLC at ang mga bodega sa Westerville na nakatala sa ilalim ng aking pangalan. Nakinig ng mabuti si Attorney Rachel. Hindi siya sumabat. Tumangu-tango lang siya habang nagsusulat sa kanyang notepad. Pagkatapos kong magsalita, ibinaba niya ang kanyang bolpen at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ginang Laura, ang panimula ng abogado. Maganda ang ginawa ninyo noong gabing iyon. Ang pagiging sole owner ninyo sa LWP Holdings LLC ang nagligtas sa inyo sa mabilisang pagbebenta ng ari-arian. Dahil sa inyong pangalan nakatala ang kumpanya, kayo ang may legal na kontrol sa mga gusaling iyon. Walang sinuman ang makakapagbenta noon nang walang pahintulot ninyo. Nakahinga ako ng maluwag. Naramdaman ko ang kaunting kaginhawaan sa aking dibdib. Ngunit muling nagsalita si Attorney Rachel, at ang mga kasunod niyang salita ay muling nagpalubog sa aking puso. Subalit, kailangan ninyong maunawaan ang kabilang mukha ng batas, Ginang Laura, ang dahan-dahan niyang paliwanag. Kahit na sa pangalan ninyo nakatala ang LWP Holdings, ang mga ari-arian sa Westerville ay nabuo at naipundar ninyo noong kayo ay kasal pa ni Thomas. Sa ilalim ng ating batas sa conjugal property, itinuturing pa rin itong ari-arian ng mag-asawa. Natigilan ako. Kumunot ang aking noo. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Ibig sabihin, paliwanag niya, habang may karapatan kayong humindi sa pagbebenta ngayon, kapag nakarating ito sa korte para sa paghahati ng ari-arian, may legal na claim pa rin si Thomas sa financial value ng mga gusaling iyon. Pwedeng ipag-utos ng hukom na kailangan pa ring ibenta ang ari-arian o bayaran ninyo ang bahagi ni Thomas batay sa halaga nito sa merkado. Financial value, conjugal property. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Naisip ko na ligtas na ang lahat dahil lang sa nakatala sa akin ang mga papel. Ngunit ang batas pala ay may mga liko at sulok na hindi ko lubos na nauunawaan. Habang pinoproseso ko ang mga impormasyong ito, may kumatok sa pintuan ng opisina.
Pumasok ang tagapamahala ng opisina ni Attorney Rachel at nag-abot ng isang makapal na sobre. Binuksan ni Attorney Rachel ang sobre. Habang binabasa niya ang mga papel sa loob, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Naging seryoso ang kanyang mga mata, lumalim ang linya sa kanyang noo. "Ano iyon, attorney?" tanong ko. May kaba na namang bumalot sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Attorney Rachel. "Ito ay isang petition mula sa mga abogado ni Thomas. Naghain sila sa korte ng isang temporary restraining order. Isang emergency court order." "Restraining order?" tanong ko. "Laban sa akin?" "Oho," sagot ng abogado. "Hinihiling nila sa korte na pigilan kayong makialam o gumawa ng anumang desisyon ukol sa mga ari-arian ng pamilya at ng kumpanya. Nais nilang alisan kayo ng karapatang humawak ng pera o mga dokumento habang hindi pa natatapos ang usapin." "Bakit daw?" nanginginig kong tanong. "Anong dahilan nila?" Tumingin si Ate Rachel sa akin ng may pag-aalala. "Ginang Laura, ginagamit nila ang inyong edad at kalusugan laban sa inyo. Nakasaad dito na kayo daw ay dumaranas ng emotional at mental breakdown. Sinasabi nilang ang inyong mga ginagawa ay hindi makatuwiran at bunga lamang ng galit at kagustuhang gumanti sa inyong asawa." Mental breakdown. Gumanti. Naramdaman ko ang matinding init sa aking mga pisngi. Ang galit sa aking dibdib ay parang bulkang gustong pumutok. Pinapamukha nila sa mundo na ako ay isang matandang ulyanin. Isang lola na wala na sa tamang pag-iisip. Ginamit nila ang aking kahinaan, ang aking mga luha, ang aking pagod, para palabasin na ako ay sira na ang bait. Napakababa ng uri nila. Hindi ko napigilang masabi. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Inalay ko ang buo kong buhay para sa kanila. At ngayon, sasabihin nilang wala ako sa tamang pag-iisip? Na ako ay nagwawala lang? Nais kong tumayo. Nais kong sumigaw. Nais kong pumunta kay Thomas at harapin siya ng mukhaan. Nais kong sabihin sa kanya kung gaano siya kawalang hiya. Ngunit mabilis na hinawakan ni Ate Rachel ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit maingat. "Ginang Laura, pakiusap, magpakalamig kayo." Ang seryoso at mabagal niyang sinabi. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang babala. "Iyan ang eksaktong gusto nilang mangyari," patuloy ni Ate Rachel. "Gusto ni na Thomas na magalit kayo. Gusto nilang gumawa kayo ng hakbang na nakabatay sa emosyon. Gusto nilang mag-amok kayo o sumigaw sa publiko. Dahil kapag ginawa ninyo iyon, maipapakita nila sa korte na tama sila. Gagamitin nila ang inyong galit para patunayan na wala na kayo sa tamang pag-iisip." Napatigil ako. Ang mga salita ng abogado ay parang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. "Ito ay isang bitag, Ginang Laura," maingat na sinabi ni Ateguer. "Rachel, isang malaking bitag. At kung gusto ninyong manalo sa laban na ito, kailangan ninyong maging mas matalino kaysa sa kanila." Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Pinilit kong pakalmahin ang mabilis na tibok ng aking puso. Naisip ko ang aking buong buhay. Marami na akong napagdaan ng bagyo. Marami na akong nakitang pagsubok. Kung nagpadala ako sa galit noong mga nakaraang taon, wala sana kami sa kinaroroonan namin ngayon. Ang galit ay isang marupok na sandata. Ngunit ang kahinahunan at katalinuhan, iyon ang tunay na lakas. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang nanginginig kong emosyon. Pinalitan ito ng isang malamig at malinaw na pag-iisip. "Ano ang kailangan kong gawin, attorney?" tanong ko. Ang aking boses ay kalmado na at buo. Ngumiti si Attorney Rachel, isang ngiti ng paggalang. "Kailangan nating manatiling tahimik at maingat," ang payo niya. "Huwag kayong makikipag-away sa kanila. Huwag kayong sasagot sa mga panunukso nila. Bawat kilos ninyo mula ngayon ay kailangang may legal na gabay. Maghahanda tayo ng mga ebidensya na magpapatunay na buo ang inyong isip at malinaw ang inyong alaala. Kukuha tayo ng psychiatric evaluation mula sa isang independenteng doktor upang pabulaanan ang kanilang mga paratang." Tumango ako. Naway mangyari iyon. At higit sa lahat,
Patuloy ni Attorney Rachel, susuriin nating mabuti ang lahat ng legal na papeles ng LWP Holdings. Hahanapin natin ang bawat selda at bawat sugnay sa batas na pwedeng magprotekta sa inyong karapatan. Kung gusto ni Thomas ng laban sa korte, ibibigay natin sa kanya. Ngunit sa ating mga patakaran tayo maglalaro, hindi sa kanila. Naramdaman ko ang muling pagbabalik ng aking lakas. Ang pag-asa na kanina lang ay parang kandilang namamatay ngayon ay muling nag-alab. Nalaman ko ngayong araw na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Masalimuot ang batas, maraming pasikot-sikot, at ang kalaban ko ay ang taong matagal kong nakakasama sa iisang bubong, ang taong nakakakilala sa aking mga kahinaan. Subalit hindi na ako ang matandang babae na madaling matatakot. Kinuha ko ang aking tungkod at dahan-dahang tumayo. Inayos ko ang aking damit. Tumingin ako kay Attorney Rachel at nakipagkamay sa kanya. "Salamat, Attorney Rachel," ang sabi ko. "Gawin natin ang lahat ng kailangan." Lumabas ako ng kanyang opisina na mas mataas ang noo. Ang hangin sa labas ay maaliwalas. Ang araw ay maliwanag. Maaaring naghain si Thomas ng utos sa korte laban sa akin. Maaaring tinawag nila akong sira ang bait at puno ng galit. Ngunit nagkakamali sila kung iniisip nilang susuko ako ng ganoon na lamang. Ang isang matandang puno, kapag dumarating ang malakas na bagyo, ay hindi agad nababali. Lalo lamang nitong ibinabaon ang kanyang mga ugat sa lupa. At ako, bababaon ako ng mas malalim sa katotohanan, hihintayin ko ang tamang panahon. Dahil sa dulo ng labang ito, ang katotohanan pa rin ang mangunguna. Kabanata 6. Ang pagbisita ng biyenan at ang pagpapasya sa haharapin. Medyo maulan pa rin ng umagang iyon. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi matuyo-tuyo. Nakaupo ako sa maliit na mesa sa kusina ni Denise. Dahan-dahan kong iniinom ang mainit na kape. Ang usok nito ay nagdadala ng kaunting init sa akin, ngunit ang puso ko, malamig pa rin. Biglang may kumatok sa pintuan. Hindi ito karaniwang katok, mabigat ito, mabilis, may kasamang pagmamadali. Nagkatinginan kami ni Denise. Tumayo siya para buksan ang pinto. At nang mabuksan ito, nagulat ako sa aking nakita. Si Margaret, ang biyenan ko, ang ina ni Thomas, nakatayo siya doon. May hawak na payong, ang kanyang mamahaling payong na may gintong hawakan. Nakasuot siya ng kanyang formal na damit, katulad ng lagi niyang ginagawa kapag pupunta sa simbahan o sa mga pagtitipon ng matataas na tao. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng galit at pag-aalala. Pumasok siya sa loob nang hindi man lang nagpapaalam. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay ni Denise. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kawalan ng gusto sa lugar na ito. "Laura," ang boses niya ay matigas. "Kailangan tayong mag-usap." Tumingin ako sa kanya. Ito ang babaeng iginalang ko sa loob ng 30 taon. Ang babaeng tinawag kong ina. Ngunit ngayong gabi, ngayong umaga, iba ang tingin niya sa akin. Hindi ko siya inalok ng upuan. Tumayo lang ako doon. Hawak ang aking tasa ng kape. "Ano ang ginagawa mo dito, Margaret?" Ang mahina kong tanong. "Ano ang ginagawa ko dito?" Ang ulit niya sa aking tanong habang itinataas ang kanyang boses. "Nandito ako dahil sisirain mo ang pamilya natin. Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ni Thomas." Nagsimula siyang magsalita ng mabilis. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa negosyo. Sinabi niya ang tungkol sa malaking bilihan ng kumpanya na magaganap. Ang bilihan na magdadala ng napakalaking pera sa pamilya. "Isipin mo naman ang pamilya, Laura," ang pakiusap niya, ngunit ang boses niya ay parang nag-uutos pa rin. "Isipin mo ang pangalan natin. Isipin mo ang mga taong umaasa sa kumpanyang ito." Sinabi niya sa akin na may 200 manggagawa sa pabrika, 200 pamilya na umaasa sa sahod mula kay Thomas. Kapag hindi mo pinirmahan ang mga papel na iyon, kapag ginulo mo ang bilihang ito dahil sa galit mo, mawawalan ng trabaho ang 200 taong yon, ang sabi niya. "Gusto mo bang mapasama iyon sa konsensya mo?" Nakinig ako sa kanya, tahimik lang ako. Ngunit habang nagsasalita siya, may napansin ako. Hindi siya pumunta dito para kumustahin ako. Hindi siya pumunta para tanungin kung bakit ako pinalayas ng anak niya sa sarili kong bahay.
Hindi man lang niya itinatanong kung may kakainin ba ako ngayong araw. Wala siyang pakialam sa akin. Ang tanging pinoprotektahan lang niya ay ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, ang kanilang pera at katayuan sa lipunan. At doon ko naintindihan ang lahat. Si Margaret ay mula sa lumang henerasyon, isang henerasyon ng mga kababaihan na tinturuan na magtiis, magsakripisyo, manahimik para sa kanya kahit anong gawin ng lalaki, kahit mambabae ito, kahit pinalayas ka sa bahay. Ang tungkulin ng isang asawa ay magtiis. Ang tungkulin ng babae ay protektahan ang pangalan ng kanyang asawa. Laura, ang patuloy niya habang lumalapit sa akin. Ang lalaki ay lalaki. Nagkakamali sila. Ngunit tayong mga babae, kailangan nating maging maunawain. Kailangan nating intindihin ang pamilya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Naawa ako sa kanya. Naawa ako dahil sa kabila ng kanyang ganda, ng kanyang mamahaling damit at pera, isa rin siyang bilanggo. Bilanggo ng lumang paniniwala. Iniisip niya na ang pagpapasakop sa lalaki ay isang kabutihan. Ngunit para sa akin, iyon ay isang matinding kapahamakan. Hindi, Margaret, ang dahan-dahan kong sagot. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may lakas. Hindi ako magtitiis para sa taong itinapon ako na parang basahan. Nagulat siya sa sagot ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siguro ay hindi siya tersanay na naririnig akong lumalaban. Wala kang utang na loob, ang sigaw niya. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay sa iyo ng anak ko. Ibinigay? Ang tanong ko. Ibinigay niya sa akin ang 30 taon ng pagsisilbi. At ibinalik niya sa akin ang palit ng lock sa pinto at 3 maleta sa garage. Ayoko nang makipagtalo pa. Wala nang silbi ang magsalita sa taong sarado ang isip. Kinuha ni Margaret ang kanyang payong at umalis. Bago siya lumabas, tumingin siya uli sa akin. Pagsisisihan mo ito, Laura, ang huling salita niya bago niya isinarado ng malakas ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa kusina. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sa kabila ng paninigas na iyon, ang mga salita niya tungkol sa 200 manggagawa ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking isipan. 200 manggagawa, 200 pamilya. Totoo kaya iyon? O ginagamit lang niya ang mga taong iyon para takutin ako? Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata. Pagkatapos umalis ni Margaret, nagbihis ako. Isinuot ko ang aking simpleng damit at kinuha ang susi ng kotse. Nagmaneho ako patungo sa pabrika. Ang pabrika ng aming kumpanya. Matagal na akong hindi nakapupunta doon. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli kong pagbisita. Nang makarating ako, nakita ko ang malaking gawaan. Ang lumang gusali na gawa sa semento at bakal. Ang maingay na tunog ng mga makina na gumagana sa loob. Ipinark ko ang aking kotse sa malayo. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gilid ng pabrika. Nakita ko ang mga taong nagtatrabaho doon. Ang mga lalaki at babae na nakasuot ng kumot ng trabaho. Ang kanilang mga mukha ay pawisan. Ang kanilang mga kamay ay marumi dahil sa langis at alikabok ng mga makina. Sila ang mga taong tunay na nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Hindi si Thomas na nakaupo sa malamig niyang opisina. Hindi si Margaret na nakasakay sa mamahaling kotse. Sila, ang mga simpleng manggagawa. Habang nakatayo ako doon, may lumabas na isang matandang lalaki mula sa pinto ng pabrika. May hawak siyang maliit na baso ng tubig. Nakilala ko siya agad, si Frank Morales. Si Frank ay isa sa mga pinakamatagal na manggagawa sa pabrika. Bata pa ako noong magsimula siyang magtrabaho dito. Kasama siya ng ama ni Thomas noong nagsisimula pa lang ang maliit na negosyong ito. Lumapit ako sa kanya. "Tio Frank?" ang tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Nang makita niya ako, dahan-dahang lumabas ang isang ngiti sa kanyang matandang mukha. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay nagpapakita ng maraming taon ng pagsusumikap. "Ma'am Laura?" ang gulat niyang sabi. "Kayo po ba yan? Anong ginagawa ninyo dito?" "Lumabas lang ako para magpahangin, Tio Frank," ang sagot ko. "Kumusta na po kayo?"
Naupo kami sa isang lumang bangko sa labas ng pabrika sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay mabango, amoy tuyong dahon at usok ng pabrika. Nagsimulang magkwento si Frank. Ikinwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang apo na nag-aaral ngayon sa kolehiyo. Siya ang nagbabayad ng tuition nito mula sa sahod niya sa pabrika. Ikinwento rin niya ang iba pang mga manggagawa. Si Mang Pedro na may pinatutubos na maliit na bukid sa probinsya. Si Aling Rosa na nag-iipon para sa panggamot ng kanyang asawang may sakit. Salamat sa Diyos at may trabaho kami dito, Ma'am Laura, ang sabi ni Frank habang nakatitingin sa malayo. Kahit medyo mabigat ang trabaho, kahit minsan ay mainit, nakakakain ang pamilya namin araw-araw. Pag-asa namin ang pabrikang ito. Nakinig ako sa bawat salita niya. Bawat kwento ng buhay, bawat pangalan, ay tumatama sa aking puso. Sinabi rin sa akin ni Frank na naririnig nila ang mga tsismis. Naririnig nila na ibebenta na raw ang kumpanya. Natatakot nga po kami, ma'am, ang mahinang sabi ni Frank. Ang kanyang boses ay may kasamang panginginig. Kapag nabenta po ba ito, matatanggal ba kami sa trabaho? Paano na po ang mga apo ko? Paano na po ang gamot ng asawa ni Pedro? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay puno ng takot. Takot sa bukas, takot sa kawalan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang napakahalagang bagay. Ang laban na ito, ang gulo sa pagitan namin ni Thomas, ay hindi lang tungkol sa amin. Hindi lang ito tungkol sa galit ko kay Thomas. Hindi lang ito tungkol sa sakit na idinulot niya sa akin nang palayasin niya ako sa aming bahay. Kapag ginamit ko ang aking kapangyarihan bilang pangunahing may-ari ng LWP Holdings para harangin ang bilihan ng kumpanya, para lang gumanti kay Thomas, sino ang tunay na masasaktan? Si Thomas ba? Hindi. Si Thomas ay may natatagong pera. May mga iba pa siyang ari-arian. Makakabangon siya. Ang tunay na masasaktan ay sina Frank, si Pedro, si Rosa, ang 200 manggagawa, at ang kanilang mga pamilya. Sila ang mauuwi sa gutom. Sila ang mawawalan ng tahanan at kinabukasan. Gusto ko bang mangyari iyon? Gusto ko bang sirain ang buhay ng 200 inosenteng tao dahil lamang sa aking sariling galit at pagnanais na makaganti? Hindi. Hindi ako tulad ni Thomas. Si Thomas ay nakahandang magsakripisyo ng iba para sa sarili niyang kapakinabangan. Nakahanda siyang itapo ng kanyang asawa para sa pera. Ngunit ako, hindi ko kayang gawin iyon. May puso ako, may konsensya ako. Inabot ko ang kamay ni Frank. Ang kanyang kamay ay magaspang, maraming kalyo mula sa napakaraming taon ng pagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, Tio Frank, ang sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay buong buo. Walang mawawalan ng trabaho. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Tumingin sa akin si Frank. May kaunting ginhawa sa kanyang mga mata. Salamat po, Ma'am Laura. Alam naming mabuti kayong tao. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpaalam na ako sa kanya. Pumasok ako sa aking kotse at naupo roon ng ilang sandali. Nakatingin ako sa pabrika mula sa loob ng sasakyan. Doon, sa gitna ng usok at tunog ng mga makina, nakagawa ako ng isang malaking desisyon sa aking buhay. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Hindi ko gigibain ang bilihan ng kumpanya. Hindi ko gagamitin ang LWP Holdings para lamang ipagkait kay Thomas ang perang gusto niya. Papayag ako sa bilihan. Ngunit, hindi ibig sabihin noon na susuko ako. Papayag ako sa bilihan, ngunit sa akin ding sariling mga kondisyon. Gagamitin ko ang aking pangalan bilang may-ari ng LWP Holdings para protektahan ang mga manggagawa. Sisiguraduhin ko na sa bagong kasunduan, hindi matatanggal sa trabaho sina Frank. Sisiguraduhin ko na mananatili ang kanilang mga sahod at benepisyo. At para kay Thomas, hindi ko siya hahayaang makuha ang lahat ng libre. Kukunin ko ang staki ko, kukunin ko ang kalahati ng nararapat para sa akin. Ang perang pinaghirapan ko rin kasama niya sa loob ng 30 taon. Hindi ako gagamit ng galit para makaganti. Gagamitin ko ang katarungan. Pinaandar ko ang makina ng kotse. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong nawala ang mabigat na dusa sa aking dibdib.
Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang babaeng pinalayas sa bahay ngayong linggo, ang babaeng inakala nilang mahina at madaling mauto, ay wala na. May bago ng Laura na nakatayo ngayon. Isang babaeng marunong magmahal sa mga simpleng tao, ngunit marunong ding lumaban para sa kung ano ang tama at marangal. Nagmaneho ako pabalik sa bahay ni Denise. Ang araw ay dahan-dahan nang lumalabas mula sa mga ulap. Ang mga patak ng ulan sa kalsada ay nagsisimula ng matuyo. May ilaw na sa aking daan, at sa tulong ng may kapal, haharapin ko ang bukas ng may lakas at karangalan. Kabanata 7. Ang bagong kasunduan sa North Bridge. Malamig ang hangin sa loob ng pribadong silid-pulungan. Walang ibang tao roon kundi ako, ang aking abogadang si Rachel at ang mga kinatawan ng North Bridge Capital. Wala si Thomas, walang Aling Marga, walang Jason. Sa unang pagkakataon, nakatayo ako sa mesa ng negosyo bilang isang pantay na kasosyo. Inayos ni Robert Hale, ang pinuno ng Northbridge Capital, ang kanyang mga papel sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa akin ng may paggalang, walang bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Mrs. Laura, panimula ni Robert Hale. Ang kanyang boses ay mahinahon at propesyonal. Salamat sa pagpunta mo ngayon. Nais naming maging malinaw ang lahat. Ayaw naming makasama sa alitan ng inyong pamilya, ngunit kailangan naming protektahan ang aming pamumuhunan. Nakinig ako ng mabuti. Tumingin ako kay Rachel at tumango siya sa akin ng bahagya. Isang tanda na ligtas akong makipag-usap sa kanila. Ano ang inyong iminumungkahi, Ginoong Hale? Tanong ko. Inilatag ni Robert ang isang bagong dokumento sa aking harap. May bago kaming planong pagbabago sa kasunduan, paliwanag niya. Hindi na namin bibilhin ang buong kumpanya kasama ang lahat ng mga pasilidad at lupa. Ang bibilhin lamang ng Northbridge ay ang kumpanya na humahawak ng mismong operasyon ng negosyo. Huminto siya ng ilang sandali upang tiyaking naiintindihan ko ang kanyang sinasabi. At ang mga pabrika, ang lupa at ang mga gusali? Tanong ko. Ngumiti ng bahagya si Robert Hale. Ang lahat ng mga pabrika at pasilidad ay mananatili sa ilalim ng LWP Holdings. Ang kumpanyang ikaw ang may hawak, Mrs. Laura. Aarkilahin na lamang namin ang mga pabrika mula sa iyo buwan-buwan. LWP Holdings. Aking naisip ang ibig sabihin nito. Dahil sa bagong planong ito, hindi na mapupunta ang buong halaga ng bentahan kay Thomas. Dahil hindi nakasama ang mga pabrika at lupa sa direktang bentahan, bumaba ang kabuuang halaga na matatanggap ni Thomas. Ang 3 bilyon at 500 milyong piso ay nabawasan ng malaki. Mas kaunting pera ang mapupunta sa kanyang mga kamay. At para sa akin, buwan-buwan silang magbabayad ng renta para sa paggamit ng mga pabrika. Isang permanenteng kita para sa aking hinaharap. Sa madaling salita, pumasok si Rachel sa usapan. Ang dating asawa mo ay makatatanggap ng mas maliit na pera sa kasunduan. At ikaw, Laura, ang hahawak ng mga ari-ariang magbibigay sa iyo ng kita sa mahabang panahon. Napatingin ako sa dokumento. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang planong ginawa ni Thomas para ako ay mawalan ng lahat ay nagbago. Ang kanyang kasakiman ay bumalik sa kanyang sarili. Pumapayag ako, sabi ko kay Robert Hale. Ihanda ninyo ang mga pinal na papel. Kinagabihan, nakaupo ako sa sala ng bahay ni Denise. Tahimik ang paligid habang umiinom ako ng mainit na tsaa. Biglang tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Tumingin ako sa screen. Ang pangalan ni Thomas ang nakatala roon. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong pinindot ang pindutan para sagutin ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga. Laura, ang galit na boses ni Thomas ay agad na umalingaw-ngaw. Napakalakas, napakainit ng kanyang ulo. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya mula sa kabilang linya. Nababaliw ka na ba? Tinawagan ako ng Northbridge. Binawasan nila ang ibabayad sa akin. Nabawasan ang pera ko dahil sa pakikialam mo. Nakinig lamang ako. Hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ako natakot sa kanyang galit. Ang lalaking ito, na matagal kong kinatakutan at sinusunod. Ang lalaking akala ko
ay may hawak ng aking buhay. Ngayon, ang kanyang boses ay tila isang batang nagtatampo dahil nawalan ng laruan. Tomas! Dahan-dahan kong sinabi ang kanyang pangalan. Iyon ang bagong kasunduan. Kung ayaw mo, maaari mong hindi tanggapin. Walang hiya ka, Laura! Patuloy niyang sigaw. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, akala mo ba magtatagumpay ka? Walang-wala ka kung wala ako. Tandaan mo iyan. Naisip ko ang mga nakaraang taon, ang mga gabi na puyat ako sa trabaho, ang mga taon ng aking paghihirap para tulungan siya. Ako ang gumawa ng paraan para lumago ang kanyang negosyo. Ako ang nagsumikap. At ngayon, sinasabi niyang wala ako kung wala siya. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Tomas, sabi ko ng may buong katatagan, tapos na ang panahon na kaya mo akong takutin. Tapos na ang panahon na kontrolado mo ang buhay ko. Laura, huwag mo akong patatayin ng... Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ibinaba ko na ang telepono. Inilagay ko ang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumingin ako sa bintana, sa maliwanag na kalangitan ng gabi. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatatakot. Ito ay isang tahimik na kalayaan. Wala na ang kanyang impluwensya sa akin. Wala na ang kanyang boses na naghahari sa aking isipan. Malayang-malaya na ako. Kabanata 8. Ang katotohanan sa likod ng 4 na bilyong piso. Maaga akong nagising ng araw na iyon. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga puwang ng aking bintana. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal na pagtiktak ng lumang orasan sa sala at ang aking sariling paghinga. Nagtimpla ako ng kape. Isang simpleng kape at paborito kong pandesal. Habang nakaupo ako sa kusina, pinagmasdan ko ang usok na umaangat mula sa aking tasa. Sa ganitong mga pagkakataon, sa katahimikan ng umaga, madalas kong maalala ang aming nakaraan. Naalala ko noong nagsisimula pa lang kami ni Thomas. Wala kaming pera. Ang tanging puhunan namin ay sipag, tiyaga at ang aming mga pangarap. Magkasama kaming nag-ipon. Magkasama naming itinayo ang aming maliit na negosyo hanggang sa lumaki ito at naging isang malaking kumpanya. Bawat patak ng pawis, bawat luhang tumulo sa aming mga mata dahil sa pagod, magkasama namin itong pinagdaanan. Kaya naman, hindi ko lubos na maunawaan kung bakit humantong kami sa ganito. Bakit kailangang magkaroon ng panlilinlang? Bakit kailangang umabot sa puntong kukunin nila ang lahat sa akin? Napatigil ang aking pag-iisip nang tumunog ang aking telepono. Si Attorney Rachel Stein. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may halong pagmamadali. Sinabi niya na kailangan ko siyang puntahan sa kanyang opisina sa Makati. May natuklasan daw sila. Isang mahalagang bagay tungkol sa kontratang pinapipirmahan sa akin noong gabing iyon sa silid kainan. Nag-ayos ako ng sarili. Sinuot ko ang paborito kong bestida na kulay perlas. Isang damit na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng dangal at pag-asa. Kinuha ko ang aking tungkod at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Habang nasa biyahe, pinapanood ko ang mga sasakyan sa kalsada. Ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ang buhay ay patuloy sa pag-ikot. At sa bawat pag-ikot na ito, alam kong may naghihintay na bagong pagsubok para sa akin. Ngunit handa na ako. Handa na akong harapin ang anumang katotohanan. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Rachel, agad niya akong pinapasok sa kanyang pribadong silid. Sa ibabaw ng kanyang malaking mesa, may mga nakakalat na makakapal na folder at mga dokumentong may tatak ng salitang kumpidensyal. Umupo ako ng maayos. Tumingin ako kay Rachel. Ano ang nalaman ninyo, attorney? Ang mahinahon kong tanong. Huminga ng malalim si Rachel. Ipinatong niya ang kanyang 2 kamay sa ibabaw ng mga papel. Unti-unti niyang ipinaliwanag sa akin ang buong larawan. At habang nakikinig ako, unti-unti ring gumuho ang huling piraso ng tiwala at respeto na natitira sa aking puso para sa aking asawa at anak. Ipinaliwanag ni Rachel ang tungkol sa buong halaga ng bentahan ng kumpanya. Ang halagang inaalok ng kumpanyang Northbridge. 4 na bilyon at 200 milyong piso. Iyan ang kabuuang halaga ng aming negosyo kung isasalin ito mula sa dolyar. 4 na bilyon at 200 milyong piso.
Napakalaking pera, isang halaga na hindi ko inakalang kikitain namin sa buong buhay namin. Noong una, inisip ko na ang halagang ito ay hahatiin ng patas dahil iyon ang nakasaad sa batas. Ang lahat ng naipundar sa loob ng kasal ay pagmamay-ari ng mag-asawa. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Iyon sana ang tamang mangyari. Iyon sana ang makatarungan. Ngunit, iba pala ang plano nila. Ayon kay Rachel, matapos sumablay ang plano nila noong gabing hindi ko pinirmahan ang kontrata, nagkaroon ng sariling imbestigasyon ng Northbridge. Ayaw ng kumpanyang Northbridge na masangkot sa isang malaking gulo sa batas dahil sa issue ng pagmamay-ari ng bodega sa Westerville. Kaya naman, pinilit nilang buksan at suriin ang lahat ng mga nakatagong kasunduan na ipinasok ni Thomas sa kontrata. Dito lumabas ang lahat ng baho. Dito nabunyag ang tunay na kulay ng aking pamilya. Sinabi sa akin ni Rachel na si Thomas ay hindi nagtago ng pera sa mga sikretong bank account sa ibang bansa. Hindi siya naghulog ng bilyon-bilyon sa mga malalayong isla para itago ito sa akin. Hindi ganoon ang ginawa niya. Mas matalino si Thomas kaysa doon. Itinago niya ang pera sa mismong harapan ko. Itinago niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga legal na salita na hindi ko maiintindihan. Mula sa 4 bilyon at 200 milyong piso, isang maliit na porsyento lamang pala ang idineklara nilang opisyal na presyo ng kumpanya. Ito lang ang halagang pwedeng hatiin sa aming dalawa bilang mag-asawa. Isang napakaliit na bahagi na parang mumo lamang na nahulog mula sa isang malaking handaan. 4 bilyon at 200 milyong piso. Saan napunta ang bilyon-bilyong natira? Kinuha ni Rachel ang unang folder at binuksan ito. Ipinakita niya sa akin ang isang hiwalay na kontrata. Isang kasunduan sa pagitan ng Northbridge at ni Thomas. Consulting agreement ang basa ko sa pamagat ng dokumento. Ipinaliwanag ni Rachel na bilang bahagi ng bentahan, binigyan si Thomas ng isang eksklusibong kontrata bilang tagapayo ng kumpanya. Sa loob ng 10 taon, babayaran si Thomas ng 100 milyong piso taon-taon kahit wala siyang gawin. Ang pera na dapat ay kasama sa pangkalahatang bayad sa kumpanya ay inilipat nila sa kontratang ito. At dahil ang kontratang ito ay para sa serbisyo ni Thomas pagkatapos ng aming kasal at pagkatapos maibenta ang negosyo, hindi ko ito mahahawakan. Wala akong karapatan sa perang ito. Plinano niya ito. Pinag-isipan niya kung paano ilalayo ang pera sa batas ng mag-asawa. Ginawa niya itong personal na kita niya para maiwan akong walang laban. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Binuksan ni Rachel ang ikalawang folder. At ito ang nagbigay sa akin ng pinakamatinding sakit. Isang sakit na tagos hanggang sa aking kaluluwa. Ipinakita sa akin ni Rachel ang mga dokumento na nakapangalan kay Jason, ang aking sariling anak. Sa loob ng napakaraming pahina, nakadetalye roon ang isang management package at paglipat ng malaking bahagi ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Jason. Bago pa man pirmahan ang pangunahing bentahan, inilipat na ni Thomas ang isang malaking tipak ng negosyo kay Jason ng palihim. At pagkatapos mabenta ang kumpanya, si Jason ay binigyan din ng mataas na posisyon na may nakakalulang sahod at mga benepisyo. Bilyon-bilyong piso ang nakalaan para sa mag-ama. Habang para sa akin, ang babaeng nagluwal kay Jason, ang babaeng nagpakain at nag-alaga kay Thomas nang siya ay nagkakasakit noong kami ay mahirap pa. Ang inilaan lamang nila para sa akin ay isang maliit na halaga para mabuhay sa natitira kong mga araw. At kung nagkataong pumirma ako noong gabing iyon, tuluyan na sana nilang nakamit ang lahat. Tuluyan na sana nila akong napatalsik sa sarili kong kaharian. Pumikit ako. Isang malalim na paghinga. Pinigil ko ang pagpatak ng aking mga luha. Matagal na akong umiiyak. Matagal na akong nasasaktan. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay naubos na ang aking mga luha. Ang naiwan na lamang sa aking puso ay isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang asawang minahal ko ay isa palang estranghero.
Ang anak na pinalaki ko ay naging kasangkapan para sirain ako. Tinangka nilang nakawin hindi lang ang aking pera, kundi ang aking dignidad. Inakala nilang dahil matanda na ako, dahil mahina na ang aking tuhod at kailangan ko ng tungkod, ay wala na akong kakayahang umunawa. Inakala nilang madali akong bulagin. Ginamit nila ang batas para magnakaw ng hindi nagmumukhang magnanakaw. Tumingin ako kay Rachel. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kasakit para sa isang ina at asawa ang malaman ng mga ganitong bagay. Ginang Laura, ang malumanay niyang sabi, "Pwede nating itigil muna ito kung gusto ninyong magpahinga." Umiling ako, dahan-dahan. Hindi attorney ang kalmado kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Buo ito, matatag, ituloy mo. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye, kaya't nagpatuloy kami. Inisa-isa namin ang bawat papel, ang bawat pirma, ang bawat tagong kasunduan. Unti-unting naging malinaw sa akin ang buong larawan. Hindi lang pala pera ang ipinaglalaban ko rito. Ang ipinaglalaban ko ay ang katotohanan. Ang ipinaglalaban ko ay ang paggalang sa aking sarili na pinilit nilang alisin. Sa bawat pahina na aming binabasa, nakikita ko kung gaano katagal at kung gaano kadesperado sina Thomas na balangkasin ang panlilinlang na ito. Bawat sugnay, bawat maliit na titik, lahat iyon ay nakadisenyo para gipitin ako. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Isang bagay na hindi nila nakita. Ang bodega sa Westerville. Ipinaliwanag sa akin ni Rachel na dahil sa aking pagtuklas sa LWP Holdings noong gabing iyon, ang buong plano ni Thomas ay gumuho parang isang bahay na gawa sa baraha. Dahil ako ang nag-iisang may-ari ng Westerville, hawak ko ang pinakamahalagang bahagi ng kumpanya. Hawak ko ang susi, ang mga kontrata, ang mga sikretong kasunduan, ang bilyon-bilyong pisong pinaghatian ng mag-ama, lahat ng iyon ay nakadepende sa pagbebenta ng Westerville. At dahil hindi ako pumirma, dahil nalaman ko na akin ang Westerville, walang ni isang sentimo mula sa 4 na bilyong piso ang makukuha nila. Lahat ay naka-freeze, lahat ay nakatigil. Hawak ko sila sa leeg. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang uri ng kapangyarihan na nananakit ng tao, kundi ang kapangyarihang ipagtanggol ang aking sarili. Attorney Rachel, ang tawag ko sa kanya matapos naming suriin ang huling dokumento. Tumingin siya sa akin, naghihintay. Mayroon ba tayong sapat na ebidensya para patunayan na may ginawang panlilinlang o bad faith si Thomas sa paghahati ng aming ari-arian? Ngumiti si Rachel. Isang matapang at kumpidenteng ngiti. Sobra-sobra, Ginang Laura. Ang mga nakatagong kontratang ito ay malinaw na patunay na sinubukan niyang ibaling ang pera ng mag-asawa patungo sa kanyang sariling bulsa bago pa man mangyari ang kaso ng diborsyo. Sa mata ng korte, isa itong malaking paglabag sa kanyang tungkulin bilang asawa. Tumango ako, maayos. Kung ganoon, ang sabi ko, habang dahan-dahang inaayos ang mga folder at ibinabalik sa kanyang mesa. Oras na para harapin natin sila. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid. Hindi na ako ang asawang pilit na nakikiusap na unawain siya. At lalong hindi na ako ang inang hahayaang abusuhin ng kanyang sariling pamilya. Nais nilang maglaro sa loob ng korte? Nais nilang gamitin ang batas? Pues, ibibigay ko sa kanila ang laban na gusto nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magdidikta ng mga patakaran. Dati, natatakot ako sa salitang diborsyo. Para sa aming mga Pilipino, at lalo na sa henerasyon ko, ang paghihiwalay ay isang malaking kahihiyan. Itinuro sa amin na magtiis, na habaan ang pasensya, na ang babae ay dapat manatiling matatag para sa pamilya kahit na siya ay nadudurog na. Ngunit naisip ko ngayon, bakit ako magtitiis kung ang pamilyang pinoprotektahan ko ay siya mismong pumapatay sa akin? Bakit ko isasakripisyo ang aking huling mga taon sa mundo para sa mga taong walang pagpapahalaga sa aking sakripisyo? Kinuha ko ang aking bag. Hinawakan ko ang aking tungkod ng mahigpit. Tumayo ako. Naramdaman ko ang kirot sa aking likod at mga tuhod, ngunit hindi ko ito ininda. Tumingin ako sa salamin na nasa gilid ng opisina ni Rachel.
Nakita ko ang isang matandang babae. Maputi na ang buhok, kulubot na ang balat. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang apoy. Nakangiti ako nang magpaalam kay Attorney Rachel. Tiniyak niya sa akin na inihahanda na nila ang lahat ng aming isasagot sa korte. Ihaharap namin ang buong katotohanan. Ilalabas namin ang mga dokumentong ito at ipapakita sa hukom kung sino talaga si Thomas. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na hangin ng hapon. Maingay muli ang kalsada. Maraming tao. Ngunit sa gitna ng ingay na iyon, nakatagpo ako ng isang malalim na kapayapaan sa aking isipan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang 4 na bilyong piso na nag-udyok sa kanila para magtaksil. Ang siya rin palang magiging sandata ko para makamit ang hustisya. Lumakad ako patungo sa naghihintay kong sasakyan. Bawat hakbang ko ngayon ay may kasamang dangal. Walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. Ang lola na pilit nilang iginilid at kinalimutan ay magbabalik bilang isang reyna na handang bawiin ang kanyang korona. Magkikita kami sa korte, Thomas, at sisiguraduhin ko na sa araw na iyon, malalaman mo kung sino ang tunay na nagtayo ng imperyong pilit mong ninanakaw.